is maganda mga ka-farm lot. Ayun. So yung may maabos na yun. Ayan. Ganda oh. Pwede kang maligo. So yun mga ka-farm lot, malinis daw po ang tubig dito at pwede kang maligo mga ka-farm lot. Ayan. Good day mga ka-farm lahat. Ayan, so new property po tayo. Ang location po nito is Buena Vista, Quezon. And ang land area po is 1.8 hectare. And bali ito po yung barangay road niya. So sa ngayon, Arap Road pa, pero from Provincial Road. So nag-drive lang po tayo ng almost 3 minutes from Provincial Road po ng Buena Vista, Quezon. Ayan. So bali ito po yung barangay road mga ka-farm lot. So ito po yung right of way niya going dun sa property na binebenta. Ayan. Ganda, right of way pa lang, panalo na. Ayan, so kung ito yung binibenta, panalo to mga ka-farm lot, kaya lang not for sale. Ayan, so bali ito po yung road right of way nya. Dito tayo dadaan sa mga pagitan ng nyog Ayan, so pasok naman dito ang 4 wheels. So ganda oh, panalo. Maalaga ang mayari nito, malinis eh. Ayan, ganda. So yun mga ka-farm lot, estimate natin kung ilang meters ba yung distance niya. So possible daw po nito is 150 meters from barangay road mga ka-farm lot. So pasok naman po ang 4 wheels dito basta mainit. Ayan, kasi pag maulan medyo hindi naman siya lupa na nagpuputi kasi ang lupa dito medyo buha-buhangin siya so bagas-bas kung tawagin. Pero para sure tayo so maganda po is tambakan muna natin ng graba. Ayan, so yung road right of way niya para hindi mabalahura yung sasakyan natin mga ka-farm lot. Ayan, pero dito wala namang kailangan putulin na nyog kasi ayan, pasok naman po dito ang 4 wheels kasi almost 4 meters naman po yung lapad niya 3.5 meters kaya pasok naman sasakyan dito. Ayan, so ang sabi mga ka-farm lot, pagtawid ng sapa property na ayun, medyo malakas yung tubig. Ano yun te? Tatawid ng sapa. Okay lang yun. Pagtawid niyang property na. Hindi pa. 50 meters. 50 meters. Oh, okay. So ito mga 100 plus 50 meters Okay. So yun mga ka-farm lot, from barangay road, bali tatawid tayo ng creek Ayan. Tatawid tayo ng sapa. Ganda ng tubig dito mga ka-farm lot. Ayan. So malinaw. So ito tayo ng creek. So from creek mga ka-farm lot, may distance pa daw ito na 50 meters before yung property. Pero yung property, so dikit din po siya sa sapa kaya good din siya for livestock. Idea din siya for livestock pwede tayo mag-alaga ng baka, kambing. Ayan, baboy pwede kasi may distance na po ito sa bahayan kaya pwede tayo mag-alaga ng baboy. Ayan. So ito po nilalakaran natin ay road right of way pa lang So estimate daw po is 150 meters. So kanina yung nilakad natin, it's almost 100 meters na plus 50 meters po pag liba ng sapa. Ayan, totoon proper naman ng Buena Vista. Tol, may ilang minuto pa ito mula sa bayan ng Buena Vista. Oo. 5 minutes na lang. Napakalapit na. So 5 minutes na lang daw po ito from town proper ng Buena Vista. May hospital ba dyan? Oo, meron. Ayan. So napakalapit lang po nito sa hospital mga ka-farm lot. Ayan. Ito, mula bayan ng Lopez. 32 lang. 32 minutes. Kilometer. 32 kilometer from town proper ng Lopez. Ayan. So from town proper ng Lopez, 32 minutes lang po ito mga ka-farm lot. Ayan. And from Manila, so 5 to 6 hours drive po from Manila. So pwede nyo pong i-search sa Google Map, Buena Vista, Quezon. Alin dyan? Yan. Turo mo tol kung saan magmumula. Ito nga dito. Saan? Sige. Ayan. Yan, ito nga dito na ito. Yan na. Okay na. Okay. Dala na yan kahit ito kapatid. Okay, so gilid na siya ng sapa So yun mga ka-farm lot, dito na po mag-start yung property kung mapapansin nyo. May bakod na yung kabila And so may bakod na po yung kabila. And dito po mag-start yung property.
Ayan, yung kapantay na nakikita nyo, so dala na po yan mula dun sa madriacaw sa likod ko, so papantay po yan dito. Itong hilera ng nyug na ito mga ka-farmlat is sakop na po ng property, ano. Yan, nakagandahan dyan, yung gilid po nito doon ay sapa. Oh, ganda oh, linis. Yan, panalo itong mga ka-farmlat. Ayan, and yun mga ka-farmlat, napakamura lang po nito. Ayan, kaya kung mahilig ka mag-farming at ang hanap mo ay bakasyonan, ayan, and at the same time, investment na rin, ayan, so recommended ko po ito, ano. Even though hindi siya along the road, ang good thing dyan, napakaganda ng property and almost 80% platted area po ito. Ayan, so ito na po yung property. Ganda oh. Panalo mga ka-farmlat. And kagandahan dyan, yung nyog niya, kababaan pa, ano, so dasik pa yung mamunga. Takaran po ang tawag dito sa amin. Ayan, ganda. Pantay-pantay oh. Panalo. And kagandahan dyan mga ka-farmlat. Ayan, so may, kung mapapansin nyo, may bakod na po yung property, ano, kaya wala na tayong kaliligawan. And bali ito po yung bahay ni seller. Ayan, so kasama po yan sa bentahan. Ano, mamaya sa last video natin papakita ko po yung creek or yung sapa. So ngayon ikutin muna natin yung property niya, ano. Ayan, panalo, ganda. So almost 70 to 80% flat land po ito. Ayan, sa mga ka-farmlet natin dyan, ayan, so naghahanap ng retirement plan, yung matagal na naghihintay, nakaabang, so baka ito na po yung hinahanap nyo. Panalo mga ka-farmlet, ganda. So napakamura lang po nito for only 1.3 million pesos. Ayan, so meron ka ng 1.8 hectare na farmlet na semi-flat land po ito, so 80% platted po yung area niya, no. Ayan, so flat na flat po talaga. Ganda oh. Ay, nakagandahan dyan, wala kang kakaligawan mga ka-farmlet, or di ka maliligaw sa property kasi napakalinis nito. And ayan, so wala kang matataguan pag CCR ka. So bali, kagandahan dyan dito, may bakod na yung property, ano. Ayan, so yung kabila ng bakod, iba na po yung may-ari. Nakagandahan dyan, itong gilid niya, so napapalibutan po ito ng sapa, ano. So creek na po yan. Ito po yung kadugsong ng creek na tinawera natin kanina, ano. So umikot lang po dyan yung creek niya. Ayan, so panalo. Pwede mo po itong i-develop. Ganda. So napaka alaga po ng may-ari nito. So magaling maalaga sa property. Napakalinis po. Ayan, so bali yun yung bahay ni seller, ano. Ayan. Ayan mga ka-farmlet, huwag ka na magpahuli. Huwag mo nang palampasin itong opportunity na ito. Naku, napakaganda. Ay, nakagandahan dyan. Isa pa ulit. Ayan ang good news yung mga ka-farmlet. So may mga ilan na rin siya ng tanim na bago na puno ng nyog, ano. Ayan. So ang purpose niyan, para pag tumaas yung itong nyog na to, so may kasunod na agad siya na namumunga na, ano. Kasi pag tumaas to, kinliring, magandahan dyan, may kasunod na agad siya. Ayan. So panalo to. Ganda, linis. Ayan, so bali ito po yung bahay ni seller, ano. So cemented naman po yan. Pwede lang nating i-renovate kung sakali, ano. Bali kasama na rin po siya sa bentahan mga ka-farmlet. Ayan, panalo to. Ganda. So ngayon pupuntahan natin yung sapa niya mga ka-farmlet. Sa nyug mga ka-farmlet, kasi puno ito, okay, sapa, ano, okay. So sapa pang boundaries ito. Sa nyug mga ka-farmlet, para may idea kayo, so ang isang property pag puno ng nyug, nagkakaroon nyo ng 200 to 250 ka puno ng nyug, ano. So 1.8 hectare po ito possible, ay nasa 300 to 400 ka puno po ito ng nyug, more or less, ano. Ayan, so ito po yung creek sa loob ng property. Ayan. So yun, ang kagandahan dito mga ka-farmlet, ano. So pwede mo itong i-develop na fish pan, kasi para siya nagbukol dito eh. Ayan, so pwede nyo yung tabasin, ano. So pwede nyo po yung gawing fish pan kung mahilig ka mag-alaga ng isda. Ayan.
So pwede mo siya i-develop. Tubig tabang naman po ito, kaya kung gusto mo mag-alaga ng tilapia, pwede. Ayan, so ganda oh. Linaw. Malinis po ang tubig dito kasi kung papansin nyo, alos wala ka dyan makikitang basura na plastic kasi nasa province po tayo. Kumbaga hindi pa siya gasino polluted ano. Kung makikita mo lang dyan yung basura, to yung dahon lang. Yan, ganda oh. So ito po, running water po yun mga ka-farmlat, and napakainit po ng panahon ngayon kung mapapansin nyo. Ayan, so running water po yun, hindi po yun naubusan ng tubig. Ayan, so pwede ka pong mag-alaga ng isda, pwede mo siyang i-develop na fish pan ano. Ayan, so running water creek, and pwede po yung paliguan kasi malinis naman ano. Ayan, so paikot yun mga ka-farmlat. Abin natin yung kabila. So yan ano, yun ang kagandahan dito. Hindi ka maliligaw sa property mo kasi bukod sa malinis, may bakod po yan pagitan. Ayan. So yan, lakas ng agos ng tubig. Yan. Lakas ng agos eh. Yan, paikot po yan creek mga ka-farmlat. Yan, so isa pa dyan mga ka-farmlat, ang good thing dyan, kitang kita mo yung property mo paikot. Ayan, pag doon ka nakapwesto sa bahay mo. So nakikita ko dyan, maganda dyan yung second floor. So may terrace para kitang kita mo yung property mo mga ka-farmlat. Ako, napakaganda. And idea po, yung mga boundaries ng nyog para mas lalong gumanda at hindi masayang yung mga boundaries niya, no? So pwede po natin yung lagyan ng fruit bearing trees ano, ng kakao, santol, lansones, rambutan, and yung part na yan. So itong medyo mataas na part na to, pwede natin lagyan ng rest house mga ka-farmlat. So mahangin po dyan ano, sa part na yan. So pwede natin lagyan ng rest house. So, panalo to mga ka-farmlat. And kung mahilig ka rin mag-alaga ng manok, tamang-tama po ito kasi ang gusto ng manok, alam ko dyan yung medyo hilly ano, tulad nito, para hindi siya nistakan ng tubig. Ayan, sa mga sabungero dyan. Ayan, tamang-tama po ito sa mga manok panabong ano. Ganda, linis eh. Yan, okay. So yun mga ka-farmlat, from town proper, almost 5 to 10 minutes na lang po ito. And may hospital na po doon, kaya kung senior citizen ka, and so napakalapit lang po sa hospital. And sa town proper naman ng Lopez, 32 km lang po. And yun, from Manila, possible 5 to 6 hours drive. Ayan. So yun, kung interested ka mga ka-farmlat, message nyo lang po ako sa Viber, WhatsApp, and sasagot naman po tayo ano. So ito po yung bahay ni seller. Ayan, nakasama na rin po sa bentahan, so pwede natin i-develop. Ayan, okay. Yun mga ka-farmlat, kung gusto mong gumawa ng kubo rest house, so may kawayan po sa part na yan, nasakop ng property ano. So no need natin bumili sa labas, nasa loob na mismo ng property ano, kung gusto nyo pong gumawa ng kubo o rest house. Ayan, so kawayan po yan. Ayan, so pwede na natin gawing pwede natin gamitin sa paggawa ng kubo ano. Yan yung mga ka-farmlat, sa source ng kuryente. So mag-extension, need lang po natin mag-extension from Barangay Road. So may dati po ito may kuryente, naputulan lang daw po si tatay ng kontador. And sa source ng tubig, ayan, so may puso po dito mga ka-farmlat. Ayan. Ay nay, ganda araw po. Opo, so hindi kati pala ito ay nay ano. Binubuhay, okay. So yun mga ka-farmlat, kailangan natin itong buhusin ng tubig para magkalaman ulit ano. So yun, kung tinatamad ka na magbomba, pwede natin itong i-convert sa deep well mga ka-farmlat. So isasaksak mo lang, lalabas yung tubig. Opo, di kuryente, dipmatic ano. Ano po ito? Yan ang ayaw tinanggal. Ito na yung wire. Okay, so ito po yung wire dun mga ka-farmlat na connected sa Barangay Road. Opo. Okay, na nagsusupply ng kuryente dito, kaya lang ay naputulan daw po si tatay ng kontador ano. Ayan. Wala kami sariling kontador, nakitap lang kami. Ay, nakitab lang po. Hindi lipat na yung kanya doon sa kanya sariling bahay naman. Naman, mag-i-interest naman kami na magpakamit na lang kami sariling kontador. Opo, mas maganda po yung sarili. Ayan, kung hindi naman, mga ka-farmlat, so pwede natin gawin ay solar po ano tayo. Solar. Yun, solar. Yes po.
So yun mga ka-farmlat, aside sa pagpapalinya, no? So ang pwede natin gawin, second option natin is pwede tayong mag solar mga ka-farmlat. Ayan, sa source ng kuryente. Yun yun mga ka-farmlat, pasilip lang natin, mas maganda daw yung sapa doon. And yun, bali dito po nila dinadala yung harvest nila ng nyog. Kung mapapansin nyo, so ito po yung harvest nila nung nakaraan, kasi kung mapapansin nyo po, halos wala nang kasi nung bunga. Ayan, so kaka-harvest lang po nito this month. And dito po nila dinadala yung product para lutuin, gawing kopra. So yun po yung ginagawang langis panluto. Ayan, so pag murang nyog, so ginagawa po nilang kopra. And then pag mura yung kopra, ginagawa po nilang nyog. I mean, binibenta nila ng buo. So hindi nila kinokopra. Ayan, pasilip ko din po sa inyo yung sapa niya dito na maganda daw. Ayan, so mukhang maganda nga. Ayan, silipin natin. Panalo to mga ka-farmlat. Ayan, nakagandahan dyan kung mag-aalaga ka ng baka mga ka-farmlat. So pag nilagyan natin ng baka, possible maging Carabao grass po yan. Ganda mo niya so ganda. Wow, so dito pala maganda gumawa ng rest house sa gilid ng sapa. Ganda yun ang mas maganda mga ka-farmlat. Ayun, so yung may umaagos na yun. Yan, ganda pwede kang maligo. So yun mga ka-farmlat, malinis daw po ang tubig dito at pwede kang maligo mga ka-farmlat. Ayan, so tatanggalin lang natin itong mga tuyo-tuyong dahon ng nyog. Ayan, ganda. Yan, sa mga ka-farmlat natin dyan, naghahanap ng merong mini poles. Ayan, so saba po ito na may parang mini poles na rin. Ayan, so napakaganda, panalo po ito. And sa tinatayuan ko, kung kahit sa parte dito pwede kang gumawa ng rest house. Kasi pag malapit sa sapa, yan, ramdam ko na mga ka-farmlat, kahit walang gasinong hangin, ramdam ko yung lamig. Gawa ng tubig niya. Ayan, inaagos. So ganda, panalo mga ka-farmlat. Ayan, panalo to.